Maraming salamat po sa kanila, yan, sa mga patuloy pa rin sumusuporta, mga nag-share ng videos yan, sa ating channel Papa Franz Vlog Official. Maraming salamat po sa mga ramdam ko po yung mga ano nyo, yung mga concern ninyo, yung mga magagandang sinasabi, yan. Lalo na yung mga advice nila sa mga pagkain, sa mga healthy tips. Ini-screenshot ko yan para talaga binabasa-basa ko para yun magawa ko talaga yung mga ano nila, mga suggestion nila based sa kanilang experience. So ay mga kalingap, papagpalang umaga po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Mga kalingap, ngayon po ay ito, Wednesday. Yan, shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Siyempre po mga kalingap, kay Kuya Val, kay Ate Edna at kay Kalingap Rab. Ngayon po mga kalingap ay kasama po natin si Papa Franz. At alam naman po natin kung ano yung pinagdadaan niya ngayon. Kumustahin lang po natin si Papa Franz para naman kahit paano ay maibsan kung ano man yung mga nararamdaman niya at kapagkwentuhan po kami. So let's go mga kalingap po natin patagalin. Umpisa na po natin. Wow. Papa Franz, kumusta ka na bro? Yan, salamat bro. Ito, balik tayo ulit sa pagpasok. Sinusubukan natin na makapasok na ng tuloy-tuloy. Kasi yun nga po, naikwento ko naman at alam naman ng mga viewers yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Pero sa pamagitan ng mga comment nila, ng mga binabasa ko kasi isa-isa yan yung mga comment nila, yung mga advice nila ng mga healthy tips yan, sa mga nasa comment section at yung mga sinasabi nila na nakapagpapalakas o nagpapalakas sa atin ngayon na nagmo-motivate na magpatuloy sa buhay, na patuloy na bumangon at lumaban sa anumang problema ng buhay. Halos hindi naman nalalayo yung ating pinagdadaanan ngayon. O ano yung pakiramdam mo? Ngayon bro, kasi nitong nakalipas lang na nung Monday kasi yung nagpa-laboratory check-up yung ang tawag dito, lab test, yung tinest yung dugo, yung sa lahat para malaman ko ano talaga yung karamdaman. So yun, nalaman ko din nung Monday, nung hapon, yung pero sa akin kasi parang yun na din talaga yung naiisip ko kasi nasa namin siguro kay Papa simula sa lolo ko, yun din yung naging sakit nila nung sila ay kaya siguro yun din yung sabi ko nga parang natanggap na yung pamana. Yun po, pero positive pa rin sa buhay kasi maraming nakarelate dun sa maraming nag-comment na Papa Franz ako din ganito din ang ko ganito. Nabasa ko ngayon maraming mga sineshare sila, mga tips nila, mga experiences nila na mga ginagawa. Kaya medyo nabawas-bawasan yung yung pag-worry kasi hindi lang pala ako yung gano'n na may pinagdadaanan gano'n na na sila nalalagpasan nila yung ganong sakit na sa pamamagitan ng pag-control ng mga dapat sa kinakain, sa mga bawal. Kaya yun. Bakit nga biglang nawala si Papa Franz? Ano yung mga pinagkabisyan mo ng mga araw? Yung kasi, di ba, nung dati pa naman simula pagpasok ng 2025, simula January, may mga time talaga na may mga personal na problema ako kaya hindi ako nakakasama. Pero minsan nakakasama ko pala iyan. Kaya minsan parang yung pagpasok ko dati parang minsan makikita nila ako minsan yun dun, 'di ba sa episode ni yung mga good vibes kasama si Eden, nakakapaano pa tayo. Pero last 2 months, yung simula pag alis kasi namin dito sa nirerentahan, nasabi ko rin sa vlog ko, kay interview ni Kuya Bobby, yung naglipat na kami dito kasi dumating sa point na kulang na yung budget natin na pag-renta. Kaya dito sa Dait, nag-alis na ako dito sa tinanggap ko na yung offer sa akin na sabi dito, Papa Franz, baka gusto nyo na mag-stay dito sa kayo magbantay dito. Kaya yun, parang naging din sa akin na parang malaking bagay kasi walang gagastusin, libreng kuryente, tubig. Pero ang medyo naging medyo napaluyo ng konti. Pero at least kahit paano wala kang iisipin. Nabawas-bawasan yung ibang isipin. Pero yun pala din, pero din siya, parang medyo may ibang na naman na naging problema na hinarap natin. Yun, medyo yun nga, marami minsan may mga ginagawa doon na nandun tayo dun sa kanila,
na Tumutulong. yun, tapos yun nga, medyo na ano din talaga yung hindi ko din masabi kasi na medyo na short nagipid din talaga ako sa ano. Sa minsan kahit yung panggasolina ko wala, tapos yung motor ko nasira, binaano ko din. Tapos yun, nagdagdag pa yung sasakit nga na kasi one time kasi na nag-drive ako papunta doon sa may San Lorenzo. Minsan parang na-experience ko na parang nagigibat yung ulo ko na ano, parang natatamlay yung katawan ko, parang hindi ko namamanhid. Mukhang may nararamdaman ka na. Oo, parang Iba na. chinek ko yung ano ko kung high blood ba ako ano. Medyo hindi pa man masyadong ano yung pag-BP ko nung nakaraan, hindi pa man abot doon talaga sa high blood na ano. Pero may mga time na nahihilo ako na parang ano, matutumba ako sa kalsada. Kaya minsan pag doon ako sa kubo, parang natatakot akong maglabas. Yung parang hindi ko alam, parang natutruma ako na baka napasok sa isip ko na baka pag nag-drive ako dito sa kalsada, Matumba ka. parang bigla akong wala akong kasama, parang natakot akong walang kasama maglabas. Kaya yun, yung mga time na yun na Parang na-depress ka na. tapos nagbalik-balik yung lag ko, yung ano, nakakaisip ko kung anong ano sa akin. So, yun na nga, yung ano, nakaraan, yung nag-upload din ako na sinare ko yung pinagdadaanan ko kasi marami nagtatanong talaga sa mga kada-upload ko pag nag-upload ako personal vlogs. Nagko-comment sila, Papa Franz, bakit hindi ka na sumasama? Ganyan, Papa Franz, saan ka na ngayon? Kung kay boys pa daw ba ako? And inaano nila yon, tinatanong. Kaya yun, nagawa ko ng video para ma-explain sa kanila kung ano yung mga ano ko, mga pinagdadaanan ngayon. Yun, siguro, nakarating din yung kay Kuya Bal, nagbisita sa akin doon sa ano. Kasi napanood Nagbisita doon sa Kubo, doon sa tinutuluyan namin ngayon kasama yung mga kasama niya sa Boys. BSF Nagbuko Boys. pa nga kayo doon eh. Nakita ko. Nagbisita siya doon, nagdala ng bigas. Maraming salamat kay Kuya Bal. So, may inabot din siya. Yan, kaya napaayos ko yung motor ko, na-change oil, nagpalit ng battery. Tapos, yung natira ko din na sinahod nitong nakaraan sa YouTube, naglaan din ako ng pampalaboratory ng Lunes. Kaya nung Lunes, hindi ako nakapasok. Maghapon kami doon naghintay ng result. Kaya yun, doon ko lang din nalaman na pagbase doon sa pagpunta namin doon sa doktor sa Basod, binigay ko sa kanya yung result ng mga siya yung nag-interpret ng mga result. Meron daw akong type 2, diabetic. Siguro daw sa mga kinakain, sa mga iniinom. Yan. Tapos yan, nasa din namin dugo talaga din daw talaga. Kaya buti nga daw sabi ng doktor na maaga kong nalaman yung talaga yung kalaban ko na sa sakit. Habang kasi healthy pa daw yung ko, yung puso, yung healthy pa yung mga organs. Di mas pa daw, mas Mago pa mas mapagahano pa. Kaysa yung late mo na yung wala na yung mga mo, organs mo may apektado na. Kaya malaking bagay din na nalaman ko na din agad yung Kaya meron din siyang nireseta na gamot, kaya yun yung inaano ko ngayon, kaya medyo okay. So, ngayon po, Franz, dahil alam mo na lahat. So, kumusta na yung pagkaramdam mo na bali nalaman mo na yung sakit mo at nakabalik ka na sa Kalingap, ito back to normal, sumasama ka uli. Anong feelings nandito ka muli? Yung kasi nung Sabado, sinubukan ko kung nag-try ako magsama. Sinubukan ko yung kung kakayanin kung nasaktuhan pati na malayo-layo yung pupuntahan. Yan, yung 'di ba yung sa shoot ng Danjoy, talagang sobrang layo nilakad namin, mga lagpas 30 minutes. Nung pagpapunta, okay naman yung pagpababa. Medyo nagbitbit pa nga kami ng mga ulam kasama sila Kuya Bobby. Pero yung pagkatapos ng kumain, nakakain din kasi ako ng siguro yung sa taba na tapos yung iwasan mo na. Tapos yung medyo nahirapan ako yung pagpaakyat. Kala ko nga makulaps ako or yung mahihimatay o nahihilo. Siguro sa isip ko lang din, pero siguro dahil talaga sa mga kinain din. Masarap kasi yung luto ni Kuya Andy Kaya ngayon alam ko na yung hindi ko pa kasi alam na kaya medyo hindi pa ako nagko-control sa kung bagay. Kaya yun, pero nakasurvive naman kahit papaano, nakabalik dito na okay man. Family mo, okay naman sila? Ayun. Awa mo, mga anak mo? Nandun sila sa doon sa Kubo, okay naman ngayon sa mga oras na to. Asawa mo, nag-isip ba nung nalaman to lahat?
Ano naman ang mga payo sa'yo ng asawa mo? Yun nga, masyadong naghihigpit ngayon sa pagkain. Tama Lalo lang yan, sabi niya, yan, isang kanin lang yung ano mo, hindi ka na magkulit. Siya ang nag-ano nung kinakain. Tapos ngayon nag-ano ko ng okra yung binababad kasi yun din yung mga advice nila sa comment section, yung okra daw, yung mga gulay, kaya yun yung masyadong inaano ko ngayon. Tama lang yun yung ginagawa ng asawa mo kasi dito mo mapipil Opo. kung talagang ano yung care ng asawa mo sa'yo. Kung ano yung mga ginagawa ng asawa mo sa'yo or maraming binabawal, sundin mo yan kasi siya yung totoong at kasama mo sa araw-araw. Alam mo. Masyado nga kung hinihigpitan ngayon, sabi pag nakita daw ako mag-soft drinks. Ito lang kasi yan eh. Kung hindi ka mahal ng pamilya mo, ahayaan ka nila. Payaan ka nila kung anong gawin mo, inumin mo, dahil mahal ka nila. Kaya nila ginagawa yan. So, ito, back to normal ka man. Nasa kibis ka uli, ito, magkakasama ulit tayo. Huwag mo nang isipin yung mga problema, mga sakit. Kumbaga, i-relax mo lang yung kan mo, sarili mo. Kasi ang pag-iisip minsan, isa pa yan sa mga nakaka-stress natin. Di ba? Subukan mo mag-isip na mag-isip. Maraming apektado, di ba? Kaya yun, go lang, tuloy lang tayo kahit na may mga pagsubok. Sabi nga ni Kalinga Prab, di ba? Wala naman tayo ibang malalapitan kundi ang Diyos. At maganda yung ganito pagsama-sama kasi wala tayo ibang iniisip, di ba? Nakakalimutan natin yung mga problema, di ba? Masaya tayo, ganun. Pero lang, basta tuloy-tuloy ka lang at yun nga, huwag tayo makakalimut sa Diyos. Nakita kita, nagsimba ka eh. Sinika ng kandila. So, basta bro, ito lang may papayo ko. Kita mo naman, kahit wala ka dito sa K-Boys, nung mga hindi ka nakapasok, nag-chat naman ako sa'yo, di ba? Pinakumusta kita. So, ang payo ko lang kasi ako, sa dami kong pinagdaanan, relate ako sa mga ganyan sitwasyon tulad mo. Ako mas malala pa nga eh. Pero isa lang ang iniisip ko, isa lang yung pumasok sa isip ko. Hindi ko masyadong in-stress yung sarili ko kasi pag in-stress ko yung sarili ko at pinabayaan ko yung sarili ko, wala na akong ginawa, maraming maapektuhan. Hindi lang ako, pati yung mga pamilya ko, mga umaasa sa akin. Salamat sa mga advice nyo. And may lilinawin lang pala ako kasi yung last na upload ko nung nakaraan, may nagawa ni ng reaction. Sabi niya, parang pinopoint niya na may kikipagplastikan. Ang sinabi ko po dun sa vlog ko, maraming salamat sa mga laging nandyan, sa mga kasama ko sa K-Boys na laging nandyan, na hindi, sabi ko, hindi plastic talagang totoo pinapakita nila. Wala ako tinutukoy na isang tao kung sino doon na plastic na tao or kung ano. Yun ang sinasabi ko na pag kayo nandyan, nakasama ko kayo, talagang totoo yung pinapakita nyo. Mga natin, talagang hindi plastic, lahat. Ibig sabihin sa lahat yun. Yun ang inano ko. Kaya yung iba nagko-comment kasi kung ano-ano yung mga nila doon sa comment section. Pero wala po. Wala kang ibig sabihin. Wala pa akong doon. Wala kang ang inaano ko lang, ang nailabas ko kasi yung ano ko doon eh, yung ano ko din, yung ano ko doon sa vlog ko, sabi ko. Yung mga nagko-comment kasi minsan, yung maraming mga nagko-comment na minsan mga supporters ng Kalinga, ganyan na bakit nila ako naramdaman ko sa yung nila. Hindi naman ako kalaban nila, hindi man ako against sa ganyan parang yung sa pag kasi nila, minsan yung comment nila dinadown, kaya sabi ng mga nag-comment, wag ko na lang daw intindihin mga ganun. Pero sa inyo, wala akong problema sa inyo, nangungumusta kayo sa akin, yan sila Ato, si Kalampitos, lahat yan, wala akong dyan, sa lahat ng mga kasama natin. Kaya salamat sa inyo. Talagang hindi lang talaga, wala talaga, yung dahil sa ko mga personal na kaya talagang hindi po hindi ako nakakasama talaga. Bro, balik ka sa akin, bro. So at least dito mo sinabi mo na yung ito, pinaliwanag mo na. Alam ko naman maintindihan nila yan. At tayo naman minsan talaga yung emosyon natin, minsan sinasabi natin yung mga nararamdaman natin.
yung mga nakakarinig nito, yung mga nakakapanood, akala nila mayroon na ito yung ibang ibig sabihin, pero wala naman. Wala po sa K-Boys ang ano ko tinutukoy doon. Kasi minsan yung 'di ba nag-premiere si Kuya Bal. Binabasa ko yung mga comment. Bakit ito? Ano 'di ba ano to ng ganyan? Bakit ganyan siya? Parang pinupoint ka bakit parang ano niya, yung inaano niyang masyado ako. Hindi naman ako against sa inyo sa Kalingap sa ginagawa. Hindi naman ako kalaban ng Kalingap. Bakit ganun yung mga comment nila ng iba? Mga ganun. Yun ang inano ko dinamdam. Pero sa inyo wala akong problema sa inyo. Kaya ako talagang ako kasi tahimik ako, hindi ako nagsasabi ng mga kung kahit sa wala talagang po. Basta salamat po sa lahat ng mga magagandang komento na nagpapalakas ng loob. Yun yung ko. At hindi ko na lang iisipin yung mga mga negative na comment. Yun, tama naman. So, yan. Papa Franz, salamat sa time at pagpapaunlak mo sa vlog natin ito. At ito, ano yung message mo sa lahat ng sumusuporta sa iyo at nagmamahal at patuloy na hindi ka iniiwan? Opo. Maraming salamat po sa kanila, yan, sa mga patuloy pa rin sumusuporta, mga nag-share ng videos yan, sa ating channel Papa Franz Vlog Official. Maraming salamat po sa mga ramdam ko po yung mga nyo, yung mga concern niyo, yung mga magagandang sinasabi, yan. Lalo na yung mga advice nila sa mga pagkain, sa mga healthy tips. Ini-screenshot ko yan para talaga binabasa-basa ko para yun magawa ko talaga yung mga nila, mga suggestion nila based sa kanilang experience. And shoutout po sa lahat ng mga same din po yung mga ganitong karamdaman na pinagdadaanan. Maraming nag-comment mga ganun Kaya maraming salamat po sa mga ideas ninyo na sinishare kung paano lagpasan, kung paano harapin. At yung nagpapalakas ng natin, mga nagpapalakas ng loob na kakayanin, kaya naman daw po talaga. Yan. Salamat po sa inyo. Nagbibigay ng motivation. Motivation, mga ganon. Kasi naranasan. So yun, Papa Franz, maraming salamat sa iyo, Papa Franz, and good luck, and ito, sama-sama ulit tayo. Yan. Salamat bro. Salamat. Salamat po. Shoutout po sa lahat. Huwag tayo makakalimot sa Panginoon, bro. Yan lang ang isang kuwan natin, yung makakatulong sa atin. Walang iba. So, maraming salamat mga kalingap sa inyo lahat, sa lahat ng nanood sa vlog namin ito ni Papa Franz, and thank you so much po kay Kuya Bal, kay Kalingap Rap, kay Ate The Vlogs, at sa lahat ng mga kasama namin, at Team Kalingap, and Kalingap mo family, maraming salamat po. At sa lahat ng viewers na patuloy sumusuporta po sa aming lahat. At ingat po kayo palagi dyan, ingat kayong lahat. Ganito na po, mga Kalingap ang vlog kong ito. Sana po na-enjoy nyo at nagkaroon tayo ng aral sa mga nangyari. So, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye po mga Kalingap. Salamat po.